Pag tayo ordinarily, dahilan naman po natin na po, ang mga gumagawa ng tama ay pinagpapala. Ang gumagawa ng sala ay nagdudusa. Ano po? Ito po lagi ang mentality natin. And this is true. Tama naman po ito, no? Pero hindi po ibig sabihin ng kabaligtaran po nito ay mali na kaagad. Ano po? Katulad po nito, ano po? Pag may nangyari, sasabi pag minsan, may mga lalapit sa akin pag minsan, ano, pinipilit ko naman po magpakabuti, ginagawa ko naman po ang tama, nagsisimba naman po ako, namumuhay naman po ako ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero bakit ang dami pa rin masamang nangyayari sa akin? Bakit parang pinaparusahan pa din ako ng Diyos? Bakit namatay ang kamag-anak ko sa ganitong sakit? Bakit hindi pa nagtatagal? Ano ba nangyari sa aking mga kamag-anak sa kabila? Para hubag ang akala natin pag may masamang nangyayari sa atin, tayo ay pinaparusahan ng Diyos. Ordinarily, that's the way we think. When something bad happened to us, akala po natin pinaparusahan na po tayo ng Diyos. And pag minsan po ito po nagiging ating pong pagkakamali. We always attribute yung mga bad events na tayo pinaparusahan ng Diyos. But come to think of it, pinaparusahan nga ba tayo ng Diyos? Or we should simply accept that things do happen. Things do happen without our control. Pag minsan po kasi hindi natin matanggap iyon, na may mga pangyayari po sa buhay natin na hindi na po natin kayang panghawakan. May mga pangyayari po sa buhay natin na hindi na po natin kayang kontrolin. And when something bad happens, it doesn't mean pinaparusahan tayo ng Diyos. Why? Tragedies do happen. At wala ho tayong magagawa doon. Accidents do happen. Wala ho tayong magagawa doon. There are things beyond our control. And sometimes we add to the event ko bakit ho nangyayari yung mga bagay-bagay na hindi ho tama at hindi maganda. Sometimes because of our wrong decisions, sometimes because of our wrong inclinations. May mga bagay pong masamang nangyayari, di ho baga? Pero hindi po ibig sabihin, parusa na ito ng Diyos. Kung parusa po ito ng Diyos, this must be, sabi po natin, yung nga pong natural calamity, hindi ho natin pwedeng i-attribute sa Diyos. Ano po? Pag minsan hindi ho baga, pag nagkaroon po ng malaking trahedya, nagkaroon po ng baha, nagkaroon po ng malalakas na bagyo, nagkaroon po ng maraming pagguho, nagkaroon po ng earthquake, ang sasabihin ng tao na dyan na ang parusa ng Diyos. Ay, sus ko po, Rudy, kung pinaparusahan tayo ng Diyos, sana'y patay na tayo. Oo. Kung ang lahat ba, kung sa bawat pagkakasala natin tayo pinaparusahan ng Diyos, kung sa bawat pagkakamali natin ay pinaparusahan tayo ng Diyos, ay bakit buhay pa tayo? Oo. Sino ba dito hindi mapaparusahan? Yung walang kasalanan lang, ano po? Makikitaas po na kami ng walang kasalanan. Lagay po natin doon sa ating FB Live para makita po nila kung anong itsura ng walang kasalanan. Taas po ng kamay. So, reality of life. Lahat po tayo ay nagkakamali, lahat po tayo nagkakasala. Kaya let us not attribute na kapag may tao pong nangyayari ang masama sa kanila, pinaparusahan na sila ng Diyos. Yung po yung paalala ng Jesus sa mabuting balita. Hindi ho porket namatay yung mga taong pinapatay ni Pilato, hindi ho porket namatay yung mga sinasabi po dito na yung nabagsakan ng tore sa Siloe, ay higit silang mas masama kaysa sa inyo. Yun po yung sinasabi ni Jesus. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo pinagsisiyan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. So, let us not attribute bad things. Let us not attribute yung pong mga unfortunate events in our lives as punishments of God. Hindi po naman ganun ng Diyos. Di ho baga? We always portray, pag sinabi po natin ng Diyos, ang Diyos po'y patuloy na umuunawa at patuloy po nagmamahal sa atin. Ano po ang imahe ng Diyos? Yung po yung namang sinasabi po dito sa talinhaga. May isang tao na mayroong puno ng isang igos sa kanyang ubasan. At ito po hindi namumunga ng 3 taon. 3 taon pong hindi namumunga. Isipin niyo po, pag may tanim kayo, 3 taong hindi namumunga, anong gagawin ninyo? Ay, di kat puputulin na lang. Walang silbi walang pakinabang.
Pero mapakinggan po natin sa mabuting balita. Huwag po muna ninyong putulin. Ang sabi dito, bigyan pa natin ng isa pang taon. Gagawin ko ang lahat. Aayusin ko ang lupa, didilihin ko ng maayos, at lalagyan ko ng pataba. Yun po yung imahe ng Diyos. Pag minsan po kasi, pag gusto natin may mga tao pag minsan, may mga tinatulungan tayong tao, may mga nakakausap tayong tao, may mga tao humihingi po sa atin ng advices, ano po. Pag minsan po gusto natin yung advice natin, pakikinggan na po agad ng taong humihingi ng advice sa atin. We are becoming frustrated when people are asking for our advice and they do not follow our advice. Di ho ba? Nakakatamad na daw magbigay ng advice. Pero come to think of it, it's their lives, not yours. Give them freedom. Let them decide for themselves. Di ho ba? Advice po ang binibigay sa iyo, hindi sinasabing palakarin mo ang buhay nila. Advice po ang hinihingi sa iyo, hindi po nila sinasabing magdedesisyon ka para sa kanila. Di ho ba? We are becoming frustrated when our advices are being ignored. But who are we? Sabihin natin, ganito lang yan, nangyari na sa akin yan, ganito ang ginawa ko, nagkaigiman. Again, we respect each other individuality. We respect each other's personality. Magkakaiba ho tayo. Hindi ho porket tayo ay sumapit sa magkatulad ng problema, ay isa po ang solusyon sa ating problema. As we have different approaches in life, we have different ways of solving our own problems. Do not dare think na yung problema kinakaharap ng iba na nangyari sa iyo ay ganun din ang problema, ganun din ang sagot kung paano mo sinagot ang problema mo. Hindi po. Magkakaiba ho tayo eh. Simple na lamang po, may mga tao pong, sabihin po natin, very private. Gusto po nila, sabihin po ng mga very introvert po sila. May mga tao naman po mga extrovert. So yung approach po ng taong extrovert, iba po sa approach ng taong introvert. Yung pong bigat na dinadala po ng introvert, ay iba po doon sa bigat, maaaring magkatulad po sila ng problema, pero the weight is much different. So, when people ask you for advice, do not dare think that they have the obligation to obey it and to follow you immediately. Let them decide for themselves. Okay? Kaya nga po yun yung sinasabi dito. Bigyan po natin sila ng pagkakataon, unawain po natin sila. Alam niyo po, may mga tao pong lumalapit sa akin, and sometimes I do not... Pag mas hindi ko mo kinakalam magsalita, all I have to do is listen to them. All I have to do is to let them speak. Ano po? Marami hong taong namumroblema ay dahil they were not given the chance to speak. And they were simply looking for someone to listen to them speak. So kung chismosa ka, edi hayaan mo muna yung kausap mo. Kung chismosa ka at may kausap ka may problema, hayaan mo muna siya magchismis. Hayaan mo muna siya ang magkwento. Hayaan mo siyang lumago sa kanyang sarili. Ano po? Let him or let her make decision for herself. Pero wag po natin i-attribute kapag may masama pong nangyayari sa ibang tao, pinaparusahan sila ng Diyos. And this is the bad thing about yung po mga nangyayaring masama. And sometimes, because of, we're still speaking about hypocrisy. Ano po? Yung po naman yung mabuting balita this week, we are still tackling hypocrisy. Ano po? Ano po ang hypocrisy? Yung we are trying to portray to be someone that we are not. Ipinapakita po natin sa ibang tao kung ano yung tayo na hindi naman tayo. Yung pong iba yung ating ipinapakita sa ibang tao, sa ating tunay na pagkatao. So we are lying to them as we are lying to ourselves. So that's hypocrisy. At pag minsan po, pag nakikita po natin, kahit alam po natin masama ang ating ginagawa, pag minsan kahit alam natin tayo ay may kasalanan, pag may nangyayari pong masama sa ibang tao, we tend to say na, yan, masama kasi kayong tao, mabuti ako. Di ho baga? Nagmamalinis na. Kaya kayo pinaparusahan kasi hindi kayo mabait. Tingnan ninyo ako, hindi ako pinaparusahan kasi mabait ako. And who give you the idea that you are better than them? And who give you the idea that their punishment, that the negative thing that's happening to them is a punishment of God? Di ho baga?
Kaya pag ito hindi maliwanag sa atin, magkakaroon po tayo ng sinasabi nating nagigiw tayong self-righteous. Nagigiw tayong self-righteous. Akala natin mas magaling tayo sa ibang tao. Ano po? Alam niyo po kung bakit may mga loko-lokong politikong nananalo? Alam niyo po kung bakit mayroong mga matatapang magsalitang politikong nananalo? Dahil naumay na po ang mga tao sa mga politikong self-righteous. Nagmamagaling, nagbabait-baitan, sila na lamang ang walang kasalanan. Wow. Naumay na po ang tao dun eh. Can you blame the people na napagod na po sila sa mga politikong papogi laang sa kamera? Di ba ga? This happening. Ito po nangyayari sa atin. So we do not question. Bakit may mga politiko na paupo na napakasama po pantitino ng ugali? Naumay na po ang mga tao sa mga taong pakitang tao. Ano po? Kaya ito po sanang makita po natin. Mamuhay po tayo ng, sabi namin po natin sa mabuting balita, ng tunay at dalisay. Yung pong tunay na tayo, hindi po yung tunay na banal. Yung pong tunay na tayo, maraming pagsubok sa buhay. Yung tunay na tao po, pag minsan po ay nagkakamali. Yung tunay na tayo, pag minsan po nakakasala. Yung tunay na tayo, nagkakaroon po ng mga maling desisyon sa buhay. We are not perfect after all. We are not that perfect. So who are we? So who are we to judge those people who are suffering? Who are we to judge those people na nasa sinasabi po natin hindi magandang sitwasyon sa kasalukuyan? Sino po tayo para hatulan sila? Sabi po sa mabuting balita, you are no greater than them. Hindi porket sila'y nakakaranas ng paghihirap, higit ka na sa kanila. Hindi porket sila'y namatay, sila'y napahamak, higit silang mas masama kaysa sa iyo. Hindi. Simply tragedies do happen. And that is beyond our control. Pero kung makikita po natin sa mabuting balita, katulad ng sinasabi ko po kanina, yung pong tunay tayo, hindi man perpekto, yung pong tunay tayo, yung pong tunay na tayo, sa kabila po ng hindi natin pagiging perpekto, ay hindi po sinusukuan ng Diyos. Yung tunay na tayo, marami mang pula, marami mang sala, ay hindi po inaayawan ng Diyos. 3 taon na pong hindi namumunga, yung igos sa mabuting balita. Ang sabi po dito, bigyan pa po natin ng pagkakataon. Huhukayan ko ang palibot at talagyan ko ng pataba. So it is just a reality of life that God is not yet giving up on us. Ano po? Hindi pa ho sumusuko ang Diyos sa atin. Binibigyan pa ho ng Diyos na tayo ay magbago. So let us not be sabihin po natin, huwag po tayo magpakasigurado na porket napapahamak ang iba, masigit tayo sa kanila at mas mabuti tayo sa kanila. Hindi po. We are just like them pag minsan nakakakamali. We are just like them pag minsan nakakagawa ng hindi tama. Pero we are no better than them. At lagi ito naman po ang lagi kong sinasabi, kahit ako bilang pare, I am no better than anybody else. Just like you, I am simply relying in God's mercy and love. Hindi ko po pwedeng sabihin mas banal ako kahit kanino. I cannot claim that. Hindi ko po pwedeng sabihin mas mabait ako kahit karsino. At higit sa lahat, hindi ko po pwedeng sabihin mas malumanay ako magsalita kaysa sa inyo. Walang maniniwala sa akin. Pero all I'm telling is this. We should simply accept who we are. We should simply accept our flaws and mistakes. But on the same time, let us not dwell with our mistakes and flaws. Let us dwell in the reality that despite of our shortcomings, patuloy pa rin tayong inuunawa at minamahal ng Diyos. Sa kabila po ng marami nating pagbagsak, patuloy pa rin tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. So, pag tayo po ay napahamak,
Pag ang kaluluwa po natin ay napasa impyerno, pag tayo po ay napasama, kasalanan na po natin. Wala po tayong dapat sisihin. Hindi ho natin po pwedeng sisihin ng Diyos kung bakit tayo napahamak. Ang sisisihin lang po natin ay sa kabila po ng mga pagkakataong ibinibigay na pag ibinibigay sa atin, sinayang po natin. Kaya wag po nating sayangin ang mga pagkakataon dahil ang sinasabi sa mabuting balita, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. It is just a warning from Christ that God will not give up on us unless we give up on God. God bless us all.